Thank you, Your Honor. Good afternoon, Mr. Chair and members of the committees. I am Sanson Antioquia Buenaventura, a retired police officer with the rank of Senior Police Officer 4. I retired from the police service noon pa pong December 31, 2008. Mula noon, namuhay na po ako bilang isang sibilyan. Dati po akong security driver ng dating Mayor Rudy Duterte sa Davao City na naging presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang po, right after my retirement, hindi na po ako naging security driver ng dating MRRD. Dahil po ang gusto niya ay isang police officer ang maninilbihan bilang driver niya. Kaya mula po January 1, 2009 hanggang noong campaign period na tumatakbo siya bilang presidente ng Pilipinas at nanalo siya, hindi na po ako nakakasama sa kanya. Hanggang ngayon po, Your Honor, Mr. Chair. Sa mga sinasabi nila at lahat lang akusasyong idinawit nila sa akin, wala pong katotohanan lahat ng mga yon. Nanood po ako sa Quad Committee investigation at lumabas at bidanggit ang pangalan ko from the affidavit of Colonel Royena Garma. Ayon sa affidavit niya, nakatanggap siya ng pera mula sa akin at sa dalawa pang tao na binanggit niya na sina Sergeant Swan at isang alias Boy Alsi bilang reward money para sa AJK na nangyayari dito sa ating bansa. Sa akin, hindi po totoo. Yan po ay hindi totoo. Sa mga naririnig kong mga napag-usapan sa Quad Committee investigation na may kinalaman kay Colonel Garma, tulad ng nawawalang pira sa PCSO, mga kamag-anak niya, pati anak niya na pinapasok ng trabaho sa opisina ng PCSO, mga ari-arian niya sa labas ng bansa at dito sa Pilipinas, mga nangyayari sa Cebu ayon sa dating Mayor Tammy Osmeña at kung ano-ano pang findings laban sa kanya. Itong mga pinag-usapan ito marahil ang dahilan kung bakit idinawit niya ang pangalan ko. Inakusahan niya ako na nagbibigay ng reward money for AJK para ilihis lang ang investigasyon laban sa kanya. At upang maging mas kapani-paniwala, sinabi niya na siya ay nakatanggap ng 3 beses mula sa akin na reward money para sa AJK. Your Honor, Mr. Chair, sangayon po ako sa mga sinabi ni Honorable Congressman Acop sa matrix na ginawa ni Colonel Garma, kung saan wala at hindi kasama ang pangalan niya sa lahat ng kinasasakutan niyang issue. Iniiwas niya ang sarili sa investigasyon. Gawa-gawa lang niya ang lahat para makaiwas siya sa lahat ng mabibigat na issues laban sa kanya at kinasasangkutan niya. Your Honor, Mr. Chair, Colonel Garma should not accuse anybody to save herself. She has to prove every accusation she makes with evidence, hindi lang sa salita o sabi-sabi niya. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Chair and members of the committees. With the permission of the chair. Yes, please proceed. Mr. Buenaventura, Yes, Your Honor. taga saan po kayo? Saan po kayo nag-originate or where were you born and raised? Davao City po. Davao City. Yes po. At I understand you're a police officer before your retirement. Saan po ba kayo nag-aral ng pagpupulis? Davao City po. Davao City rin po. And kayo po ba ay mayroong sariling pamilya? Yes, Your Honor. May asawa at anak po kayo? Yes, Your Honor. Taga saan po ang napangasawa nyo? Taga Davao din po. Going back to your police career, sir, saan po ba yung unang assignment nyo? Turil Police Station po. Saan po yon? Sa district o 3rd District of Davao. Turil Third. Police Station, Turil, Davao City. Turil, Davao Yes, City. Your Honor. Anong taon po ito, sir? May 16, 1978 po.
1978. Pagkatapos po ng assignment nyo sa Turil, saan po ang sumunod? Tugbok Police Station po. Bugbog, Tugbok. Tugbok, Mintal, Davao City. Tugbog. Police Station, Mintal, Davao City. Sa Davao din po ito. Yes, Your Anong Honor. taon po ito? Hindi ko na maalala, Your Honor. Can you please give an approximate year? 1980s. 1978. I think 81. 1981. I'm not Pagkatapos, sure, Your Honor. I'm not sure. 19, maybe. pagkatapos po ng Tugbog, sir, saan po yung sunod na assignment nyo? Sa Davao City. Saksa. Sa Davao City. Your Sasa. Honor. Sa Police Station, Davao City. And can you please cite also the approximate year? I'm not sure, Your Honor. Maybe 1983. Not sure, Your Honor. 1983. After Sasa, saan po kayo sunod na na-assign? Doon na po kay Kwan, na naging security driver na po ako ni then Mayor Rudy Duterte po. Maari niyo po bang ikwento sa amin kung paano kayo napunta kay President Duterte during that time? Mayroon pong order from Davao Metro Discom din na i-assign ako sa City Hall under Mayor Duterte's term. Whose order was that, sir? Davao City Police Office po. Oh, so the order came from the Davao City Police Office. Napunta po kayo sa Office of the City Mayor. Mayor, That was 1988. 1988. And starting from 1988, you work for Mayor Duterte. Can you please describe to us ano ho bang naging nature ng trabaho nyo? Sa noon ay Mayor Duterte. Security driver po. Security driver. And Yes, Your Honor. I wish to believe that as security driver, sir, kayo po ay halos 24/7 kasama ni Mayor Duterte. Yes, Your Honor. Paari niyo po ba siyang ilarawan? Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Simula nung 1988 hanggang 2008, kung saan kayo po'y nagtrabaho bilang driver security. Para sa akin po, mabait po si Mayor Duterte. And can you please share some incidents kung paano nyo po na-conclude na mabait si Mayor Duterte? This is 20 long years and I am sure marami ho kayong pwedeng ibahagi sa amin. Ano po yung personal nyong experience? Why you are saying mabait na principal si Mayor Duterte? Ganito po, minsan, kung gabi magpatrol, may madaanan kaming tao, tanungin niya kung saan ka mag-uwi. We out in the morning. Tapos sabi niya, pakilala siya, Mayor Duterte, saan kayo mag-uwi? Para hindi daw matakot. Sabi niya sa Santa Cruz, Mayor, outside Davao City. May dalang bata, may dalang anak niya, 3. Husband, wife, at saka yung anak nila na maliit. Sinabihan ni Mayor yung backup, ihatid nyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. So, inihatid nila. Aside from that, Mr. Buenaventura, bukod ho dun sa paghahatid, dun sa nadaanan yung mag-ina, ano pa ho yung mga insidenteng maaari nyo ibahagi sa Quad? Bakit nyo sinasabing mabait na principal si Mayor Duterte? Minsan po, manonood siya ng news every afternoon, 5 p.m. Minsan may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa ospital. Tapos, huwag niyo nang sabihin kung saan galing. By Bong, are you referring to Senator Bongo? Yes po, yes po. And with respect to you as a driver bodyguard, personal driver and bodyguard of Mayor Duterte, ano pong naaalala niyong insidente why you are concluding na mabait na principal si Mayor Duterte? Sa inyo pong personal na buhay, ano pong nagawa ni Mayor Duterte? Marami po. Can you please share some? Yung mga bata na cancer patient, binilihan niya ng bahay.
Sir, I am referring to your personal and family life. Ano po naitulong sa inyo Yung ng asawa dating ko po, Pangulo? kasi yung asawa ko, may cancer, breast cancer po. Tapos sabi niya, anong problema mo? Sabi ko, okay lang sir. Sabi ko, okay lang. Tinawag niya si Bong, Bong, tulungan mo si Sunny. Yung tinulungan po ako. 2 beses na operahan yung misis ko. Cancer patient. Ngayon po, at least, wala na siya. Okay na. Ayos, actually, na-cure po siya, na-cure. Nasaan po yung misis nyo ngayon? Nasa Davao po. And in addition po dito sa hospitalization ng misis nyo, ano po ba ang naalala nyo na naitulong ni Mayor Duterte sa pamilya nyo? Wala naman po, kasi ako po, talaga, may sinabihan si Mayor. May sinabihan siya na yung guwan, sabi niya, son, sabi ni Mayor, ito si, not to drag myself, ma'am. Sabi niya, ito si Sunny, wala talagang binigay sa akin tong problema. Tinutulungan pa ako. Kasi hindi kasi ako nagakuan sa kanya, sir, ganito problema ko, sir, ganito problema ko, sir, bahay. Wala po, wala talaga. Kung ano lang ang kuan niya, ma'am, na siguro pag wala talaga kahit sa school hindi ako nagakuan sa kanya na may problema ko sa mga anak ko sa eskwelahan. Magkano man lang kuan namin, walang trabaho pa yung first mga asawa ko. Wala, hindi ako nagakuan sa kanya na ganito, ganyan, kuryente, wala talaga, ma'am. Are you trying to say, Mr. Buenaventura, that for a period of 20 years, that is from 1988 to 2008, Ma'am, sorry po. ang sinasabi niyo po ba simula 1988 hanggang 2008, ang naging personal na tulong lang sa inyo ni Mayor Duterte ay yung pagpapa-ospital ng inyong misis at wala nang iba? Minsan po, siyempre, pagdating ng Christmas, bigyan ka ng bonus, ganon. Pero kahit nagpatayo ako ng bahay, wala man, hindi man siya nagkuhan. Hindi ba na din ako nagsabi sa kanya? Nagpatayo ako ng bahay, sarili ko, unti-unti. Hindi ba na ako nagsabi sa kanya, nagpatayo ako ng bahay? So wala. In other words, Mr. Buenaventura, aside from the modest gifts during special occasions, ito lang ang naaalala niyong naitulong na personal sa inyong pamilya, ang hospitalization ng inyong breast cancer na misis. Mayroon naman, ma'am, pero hindi ko na makuha niya, ma'am. Mga konti-konting bagay. Minsan, bigyan ka ng sapatos, shirts, ganyan lang, ma'am. Mr. Buenaventura, how well do you know the President? Gaano niyo po kakilala si Pangulong Duterte? Mabait po siya sa tao. Bukod po sa mabait na sa tao, what else can you say about him? Kalaban niya po yung mga kriminal. Mr. Buenaventura, I wish to believe na dahil kayo po'y taga Davao, doon kayo pinanganak, doon kayo naging pulis, doon kayo nagkaroon ng unang assignment hanggang sa napunta kayo kay Mayor Duterte. Talagang kilala niyo po si Mayor Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, 20 years of your career in the Philippine National Police was spent with Mayor Duterte. Tama po? Yes, Your Honor. At nais ko po sanang tanungin ito hong mga personalidad na babanggitin ko sa inyo na sa tingin ko po'y kilala nyo ito dahil sa haba ng panahon nakasama nyo siya sa inyong trabaho. Nakikilala nyo po ba si Police Chief Inspector Ernesto Makasait? Yes, Your Honor. Sino po siya? Bimidal Police Officer ng Davao City yun. How about SPO4 Desiderio Dick Cloribel? Yes, Your Honor. Kapwa police ko po. How about SPO4 Fulgencio Pavo? Yes, Your Honor. SPO4 Bienvenido Laud? Yes, Your Honor. SPO3 Jeremias Baguhin? Yes, Your Honor. SPO2 Teodoro Pagidobon? Yes, Your Honor. And PO1 June Naresma? Yes, Your Honor. Would you confirm with us na ito pong mga police na nakikilala nyo ay miyembro ng Anti-Crime Task Force ng Davao City Police
during the time of Mayor Duterte? Headed by Colonel Makasait, Your Honor. Yes. I will be proceeding to the next batch of police officers, Mr. Buenaventura. Nakikilala niyo po ba si SPO3, Reynaldo Capute? Yes, Your Honor. How about SPO3, Simplicio Capute? Simplicio. Simplicio Capute. Simplicio Caputi, wala po. SPO2, Antonio Balolong. Yes, Your Honor. SPO1, Jim Tan. Yes, Your Honor. SPO1, Ben Furog. Yes, Your Honor. PO3, June Cabalinan. Yes, Your Honor. PO2, Arnold De Chavez. Yes, Your Honor. PO2, Rezalino Aquino. Yes, Your Honor. PO2, Jovencio Humawan. Yes, Your Honor. PO2, Enrique June Ayaw. Yes, Your Honor. PO1, Tata Migueliano. Yes, Your Honor. PO1, Ronald Lau. Yes, Your Honor. PO1, J. Francia. Yes, Your Honor. PO1, Reynante Medina. Yes, Your Honor. Senior Inspector Junicio Abude Jr. Yes, Your Honor. Bakit niyo po sila nakikilala? Kapwa pulis po sila. Kapwa pulis ko po from Davao City. And would you confirm that they are members of Heinous Crime Task Force? Yes, Your Honor. And that was also during the time of Mayor Duterte? Yes, Your Honor. Ang sunod ko pong itatanong sa inyo, nakikilala niyo po ba si Edgar Matobato? Nakilala ko lang po si Edgar Matobato sa Samal Island, Your Honor. Paano niyo po siya nakilala? One time, may nakita ako wearing sleeveless shirt. Siguro, sleeveless. Nakita ko, may tao kasi, siyempre, pulis ako, may nakita akong tao naka-sleeveless, naglakad, na naka-holster ng 45, at pumunta siya sa isang sasakyan na yung owner type jeep. Mayroon niya siyang owner type jeep. Paglingon ko, mayroon siyang M14. Napatanong ako sa ibang tao, sino yan? Yan si Edgar Matobato, tauhan ni yung isang mayor ng Samal, Mayor ng Samal, Edgar Matobato, Antalan. Mayor Antalan, Your Honor. Nabanggit niyo po na nung una niyong nakita si Edgar Matobato ay siya'y may dalang armas. Naka-holster, Your Honor. Walang cover, labas. Labas ang 45. Labas ang 45 Yes. at may nabanggit pa po kayong isang armas. M14. M14. Yes, sir. Nalalaman niyo po ba kung si Edgar Matobato ay kapwa niyo pulis? No. And I Sabi understand- nila, ano yan, police? Sabi ko. Kasi naka-react lang po ako dahil police ako na may nakita akong may armas. Ano yan? Bata, yan lang, bata ni Mayor Antalan. I understand that you were a police officer during the time, Yes, Your Mr. Honor. Buenaventura. Did you not bother to prompt Sabi kasi Edgar nila, Matobato? sabi nila member ng CHDF, Ano po yun? Civilian Home Defense Force, Your Honor. Saan po ba naka-attach itong civilian force? Civilian Police Force. na Home Defense Force. Army po yun sa Army. Civilian Home Defense Force. Yes, Your Honor. Saan po ba attach itong Civilian Home Defense Force? Sa military po, Army. Sa military po. Yes, But you Your Honor. were saying kanina na siya ay bata, tao, ng mayor ng Samal. Tama po ba yun? Tauhan siya ng mayor ng Samal. Ano pong pangalan ng mayor ng Samal? Mayor Antalan po. Nalalaman niyo po ba kung ano itong Civilian Force Multiplier? Yes, Your Honor. Ano po ba itong Civilian Force Multiplier? Home Defense Force yun under the Army. Under the Army. Nalalaman niyo din po ba na kayo ay kilala ni Edgar Matobato? After na, Your Honor, after noon. Yung first time nakita ko siya, after noon, nakilala niya rin ako na isang pulis. Kaya, Kilala po kayo ni Edgar Matobato bilang boss doon sa grupo ni Mayor Duterte. No, Do you na- confirm this? hindi naman boss, Your Honor. Security driver lang po ako. Pero Security driver. would you confirm na kayo po ay kilala ni Edgar Matobato bilang isa sa mga tao
Isang Mayor pulis po, Duterte. isang pulis. And would you confirm also that for quite some time ito hong si Edgar Matubato ay naging tao din ni Mayor Duterte? Hindi po. Not at any point in time. Narinig ko yung sabi niya na naging security siya ni Mayor Duterte. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Na naging security siya ni Basti, naghatid sa eskwelahan. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Ang security ni Mayor Duterte, puro pulis. Mr. Buenaventura, may mga babanggitin pa rin po akong pangalan dito. Yes, Your Honor. Nakikilala niyo po ba si Chris Lanay? Chris Lanay. Hindi ko makuha mo, Your Honor. Si Andong? Hindi ko kilala, Your Honor. Si Jopet? Hindi, Your Honor. Si Alvin Laod? Pulis din yun, Your Honor. Alias Boboy Maldito? Hindi, Your Honor. Alejandro Casas alias Toothpick? Yung bata ni Juan yun, Your Honor, ni Las Cañas. Si Boy Pondoyo alias Boy Chacha? Sa City Hall po yun, Your Honor. Alias Inchik? Hindi ko kilala, Your Honor. Jerry Trosio? City Hall po, Your Honor. De La Serna Brothers? Hindi ko Sina kilala. Ayan, Yoyin, at Jongjong? Hindi ko kilala, Your Honor. Duhilag Brothers na may pangalang Roland, Yanyan, Alan, at Valentin. Hindi ko kilala, Your Honor. Ayon po sa ating mga source, Mr. Buenaventura, ang mga nabanggit pong pangalan ay mga miyembro ng Davao Death Squad. At ito po ay ayon kay Arturo Las Cañas. Ano pong masasabi nyo rito? Yan po ang sabi ni Las Cañas, Your Honor. Dahil sila, nasa heinous crime sila. Ako, security driver lang po ako ni Mayor Duterte. Wala akong kuwan doon. Isang unit sila doon sa pulis. Dito lang ako sa kay Mayor Duterte. Do you confirm that Davao Death Squad exists? Yun sa newspaper, sa media. Do you know Arturo Las Cañas? Yes, Your Honor. Do you know Jose Basilio? No, Your Honor. Las Cañas, Basilio, and Matobato. All of them are members of DDS, Davao Death Squad, and they are identifying you bilang taong dinadaanan ng mga orders ni Mayor Duterte. Ano Ganit- pong masasabi nyo dito? Ganito po yun, Your Honor. Heinous crime headed by Colonel Makasait. Si Colonel Makasait, SPO4 lang ako. Dati SPO3 pa. SPO3 pa ako. Kung ako mag-order sa kanila, Your Honor, Colonel Makasait, bumidal police officer na Davao City, maniwala sa akin yon. Maniwala sa akin yun si Colonel Makasait. Mr. Chair, Yes, Congressman Akop. maniniwala sa iyo. Kasi ikaw ang palaging kasama ng mayor. Pero hindi Pero ako... naman talaga, di ba? Yes, sir. Galing ako As sa servisyo, driver, alam ko yan as driver security, Your Honor. Hindi, Driver pero security lang po ako. Pero kung may iutos yung mayor sa iyo, iisipin nung kakausapin mo, galing kay mayor talaga yan. Di ba? Wala mang giutos sa akin na ganyan, Mayor. Iba yung sagot mo sorry. kanina. Your Honor. Hindi ko naman sinasabi kung may iniutos sa iyo. Yeah. Pero yung sinabi mo na hindi pwedeng sumunod si Major Makasait sa iyo, susunod yun dahil ikaw ay driver bodyguard ni Mayor. Kalakaran yun, di ba? Maski naman sa serbisyo, ganun eh. Di ba? Pares tayong galing sa serbisyo, kaya alam ko yan. Kaya huwag mong sagutin si Honorable Luis Ron ng ganun. Ang tamang sagot mo, hindi naman ako inutusan ni Mayor. Di ba? Mr. Buenaventura? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Buenaventura, sino po si Superman? Hindi nyo rin po ba alam? Yun ang call sign ni Mayor. Doon may radyo pa kami. Superman. At least you confirm Yes, Your Honor. that Superman is Mayor Duterte. Yun ang call sign niya sa radio. Yes, and he is actually called Superman by DDS.
Do you confirm that? I do not know, ma'am. I do not know. Hindi Sa niyo amin po lang yun, alam? ma'am, sa radio. Sa radio, ma'am. Yan ang call sign niya sa radio. Sa amin yun. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Sino pong DDS, ma'am? Mr. Buenaventura, Yes, Your Honor. are you not confirming to the Quadcom the existence of the Davao Death Squad? Narinig ko lang yan, ma'am, dahil ang nagbigay ng pangalan yan is media. Did you watch the Senate investigation where the President appeared? Yes, Your Honor. And did you watch him confirm that there is Davao Death Squad? Siya po, Your Honor. Yes, Siya po ang may did sabi. did you watch him confirm? Yes. Napanood niyo po ba yon? Yes. And napanood niyo din po bang sinabi niya na si Senator Bato ay kasama doon sa Davao Death Squad? Narinig ko po, Your Honor. And of course, you've heard already that Las Cañas is also confirming that there is Davao Death Squad. Sa kanya, si Arturo Las Cañas po, may sabi din sa kanya. Yes, and even Matobato is confirming that there is Davao Death Squad. Matubato. Yes, Your Honor. And even Jose Basilio is confirming that there is Davao Death Squad. Basilio, I do not know Basilio, Your Honor. But of all the names that I have mentioned, I hope you realize that the President himself confirms the existence of Davao Death Squad, and you are denying Davao Death Squad. I did not, Your Honor. Narinig ko lang, Your Honor. I am not answerable for Presidente, Your Honor. Yes, but you are with the President since 1988 to 2008, Yes, and ma'am. I am inclined to believe that you know almost all the activities of the President. Tama po ba ako? Hindi lahat. And when the President say that he confirms that there is Davao Death Squad, then it means that there is really Davao Death Squad. And if you deny that, then somebody is telling a lie. If the President confirms this already, I do not understand why you keep on denying Davao Death Squad. Sa akin po, Your Honor, narinig ko lang. So, kung nagsabi ang Presidente, narinig ko sa kanya. Before I end my interpellation, Mr. Chair, may I request the Secretariat to please flash the two pictures of the President with Mr. Buenaventura. Can we have the two pictures, Secretariat, please? This is only to bolster the fact that Mr. Buenaventura has been with the President since 1988 up to 2008. And for 20 years that he was working with President Duterte, then Mayor Duterte of Davao City. I wish to submit, Mr. Chair, that he is aware of all the activities then of Mayor Duterte. Secretariat? For my last question, Mr. Buenaventura, ang sabi niyo po kanina, mabait si Mayor Duterte. You confirm that? Yes, Your Honor. Kung ibabalik ko po yung inyong nakaraan and if you will be given the choice, sino pong gusto nyong maging principal nyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Yes, Your Honor. That's how you admire, idolize, respect, and care for the former president. Tama po ba? Yes, Your Honor. And in the scale of 1 to 10, Mr. Buenaventura, if we will be assessing your loyalty and dedication to the former president, paano nyo ho ba gradean yung level ng loyalty at dedikasyon nyo sa former president? 10. 1 being the lowest and 10 being the highest. 10. And with a grade of 10, you will not say anything that will harm the president, yes or no? Sorry, ma'am. And with a grade of 10, ibig sabihin, yun po ang pinakamataas na loyalty at dedication na ibinibigay nyo sa president, you will not say anything that will harm the president. Yes. Yes, Your Honor. To the extent that you will make misrepresentation to save the president, yes or no? Sorry po.
But what do you mean, Your Honor? To the extent that you will be making misrepresentation to save the former president. Tama po ba yun? Yes or no? Yes, Your Honor. With that, Mr. Chair, then I wish to believe that the representations that he is giving Mr. to us Chairman, right now, Can you kindly not translate that entirely to Tagalog? Para Mr. Buenaventura, Sorry. kanina po tinanong sorry, ko ma'am. kayo Sorry, Your Honor. kung atin pong gragraduhan ang inyong loyalty at dedication sa inyong naging principal for a period of 20 years. One is the lowest and 10 is the highest. Ted po. Ganon po kataas ang loyalty at dedikasyon nyo sa dating presidente. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dahil sa napakataas ng inyong loyalty at dedikasyon sa kanya, hindi po kayo magsasabi ng kahit na anong ikakapahamak niya. Tama po ba o mali? Tama po. At kung kailangan nyo pong magsinungaling, magsisinungaling kayo, mailigtas nyo lamang siya. Hindi po. Tama po o mali? Hindi po. Because you are loyal and dedicated to the former president. Wala At namang... kung kailangan nyo pong magsinungaling to save the former president, gagawin nyo rin pong magsinungaling. Tama po o mali? Tama. Because you graded your loyalty and dedication by 10. At kung kailangan nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas lamang ang dating Pangulo, gagawin nyo din po ba yon? Yes, Your Honor. See? Kung kaya nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas ang dating Pangulo, the more reason na kaya nyong magsinungaling, mailigtas lang ang dating Pangulo. Can we please flash the pictures? Next picture, please. The two old pictures. There. Maaari niyo po bang ituro sa amin dyan? Sino po ba kayo dyan? Yung naka-tindig po, nakaputi. Yun pong nakatayong nakaputi. Yes, Your Honor. Sino po yung may bilog doon sa gitna? Si dating presidente po. At sino naman po yung mga kasama ninyo sa picture? Taga-media po. Taga-media. Saan po ba kuha itong letratong ito? Sa kuwan po, sa Turil, yung sa lang Eden Bayabas po, hindi pa yon, wala pa yung, Mga anong taon po ba kuha itong letratong ito? hindi ko lang maalala. Hindi ko lang maalala, Your Honor. Approximate year lang po. Perhaps you can base it on the looks of the former president. Batang-bata pa po siya dito. If you started in 1988, Early 90s, Your Honor. early 90s, so mayor na po si President Duterte during that time. Yes, Your Honor. As early as then, gano'n na po kayo ka-close dito sa ating dating Pangulo, no? Kasi kahit mga media ang kasama, kayo pa rin ang kasama niya. Tama po ba? Ako kasi ang security driver, Your Is Honor. Turil outside Davao City? Within Davao City, Within Your Honor. Davao City. Can we flash the next picture, please? Sino po kayo dito, Mr. Buenaventura? Wala po ako dyan, ma'am. Wala po kayo. Sino po yung may bilog na naka-shades? Hindi po ako yan, ma'am. Sino nga po? Yung may bilog na naka-shades, if you can identify him. Nakikilala niyo po ba siya? Hindi po, hindi po. I think nakikilala ko po siya. He's the former president. Tama po ba? Ay, yung isa, ma'am. Yung dalawa kasi nakabilog, ma'am. Yung isa, ma'am, hindi ko kilala. Itong isa, ma'am, kilala ko. He's the former president. At ito pong nasa bandang kaliwa, sino po ba yon? Hindi ko kilala yan, ma'am. Hindi niyo po nakikilala. Yun pong nasa likod. Ay, hindi po. Hindi nyo rin po kilala. But at least the first picture, Mr. Chair, shows that as early as 1990s, Mr. Buenaventura is already with the President and having spent 10 years of his police career with the President during the time as mayor of Davao City, I wish to believe that he has given so much loyalty and dedication to the President.
as proven by his recent answers. Ang sabi po niya, kung kailangan niyang ialay ang buhay niya to save the president, gagawin niya. At kung kailangan niyang magsinungaling to save the president, magsisinungaling siya. I submit, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Jinky Luistro. The next to interpolate is Congressman Raul Manuel. So if he's not here, we move on to the next interpolator. Congressman Johnny Pimentel. You have 10 minutes. Mr. Chair, my interpellation will be focusing on the Halili assassination. So if there are some of my colleagues that would like to interpolate Mr. Benaventura, I'll be giving my time so that there will be continuity of the interpellations, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Pimentel. So we move on to the next interpolator. Congresswoman Mika Sonsing. You have 10 minutes. After this, if the video of Senator De Lima is ready, we can show it after Congresswoman Mika Sonsing. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, my questions are also directed to Mr. Sonny Buenaventura. Mr. Sonny, gusto ko lang pong susugan yung ilang mga binanggit niyo po kay Congresswoman Jinky. Yung una po ay kinumpirma niyo po na ang tawag po kay former President Duterte ay Superman. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sinabi niyo po kanina na tawag po yun sa kanya bilang call sign. Pero yun din po ba ang tawag sa kanya ng mga kapulisan at yung iba niyo pong mga katrabaho? Hindi ba, Your Honor? Sa radio lang po namin, Your Honor. Call sign niya sa radio. Bakit po Superman yung tawag po kay Presidente Duterte? Kami lang nagkuha, Your Honor. Parang Sa inyo pong magkakasama, dahil napakatagal po, ilang dekada, mula po 1988 hanggang 2008, 1988. Opo, 2 dekada po nakasama nyo si Presidente Duterte. Meron po kasing mga lingo. Kung alam niyo po yun, di ba, sa mga kapulisan, meron kayong Opo. mga salita na nakakasanayan nyo na sinasabi sa isa't isa. Maaari niyo po bang kaming paliwanagan kung ano yung ibig sabihin ng salitang labyog? Labyog. Tapon. Opo. Meron po ba mas labyog itapon po saan? Ano po ang itatapon at hindi ko saan masyadong itatapon? buwan yung labyog bang parang gano'n. Opo, kasi po, ayon po sa aming sources, ang labyog po ay to kill or dump a dead body ng isang biktima. Hindi ko po alam. Maaari niyo po bang sabihin sa amin yung ibig sabihin ng manho na? Manho? Manho. Manho po? Mali po ba yung pronunciation ko? Manho na. Hindi ko alam yun, Your Honor. Opo, binanggit po ito kasi ni Mr. Las Cañas sa kanyang affidavit na ang manho na ay ibig sabihin napatay na o tapos na yung pag-dispatch siya sa isang katawan. Familiar po ba kayo dito sa salitang ito? Manho na at labyog? Hindi po, Your Honor. Okay po. Mr. Buenaventura, tinanong po ito ni Congresswoman Jinky kanina. Kilala niyo po ba si SPO4 Ben Laud? Yes, Your Honor. Opo. Sige po. Dahil po kinumpirma niyo po iyon, babalik po ako dun sa inyong opening statement kanina, kung saan sinasabi niyo po na pagkatapos po ng December 2008, kayo po ay nagretiro na. Tama po ba? Nagretiro na po kayo 2008. sa kapulisan, Yeah, December 2008, Your Honor. 2008. Yeah. At uulitin ko lang po, kukumpirmahin ko lang po, ang sinabi niyo sa opening statement ninyo, na pagkatapos po ng taong 2008, ay tumigil na po kayo na maglingkod bilang driver bodyguard ni dating Pangulong Duterte. Tama po ba? Yan po totoo. Yan po ang totoo, Your Honor. Meron po ba kayong kahit anong koneksyon sa kanya pagkatapos ng taong 2008? Nang campaign period, wala po ako. Nung naging presidente siya, Your Honor, wala po ako.
Hindi ako, once na ako nakapunta ng Malacanang, yung pasyal lang, nagpasyal with my family. Ganun lang po. So, ibig sabihin po, mula taong 2009 hanggang kasalukuyan ay hindi nyo na po siya nakakasama, hindi nyo na po siya nakikita. Hindi na po. Sige po. Under oath po kayo, Yes, Your Mr. Honor. Buenaventura. Meron po kasi akong dalawang babanggitin na nabanggit po ni Mr. Las Cañas sa kanyang affidavit na dalawang pagkakataon na kayo po ay nadawit sa isang pangyayari na nangyari pagkatapos ng taong 2008. Uunahin ko po yung nabanggit sa paragraph 228 ng Las Cañas Affidavit. Tinatawag po ito na death of a hired woman allegedly due to a freak accident involving Mayor RRD. Ito po ay, ang timeline po nito ay pagkatapos ng taong 2008. Baka po hindi nyo nabasa, kaya ipapaliwanag ko po ang laman yes. nito. Nakalagay po dito ayon kay Mr. Las Cañas na noong taong 2009, noong nagsisimula po yung investigasyon nila Senator De Lima ng CHR patungkol po sa existence ng DDS, tumawag po kayo kay Mr. Las Cañas. Inuutusan po siya na imbis na kayo ay sunduin niya po ang dalawang kababaihan at dalhin mula po sa ET KTV Music Bar na pagmamay-ari ni Mr. Charlie Tan para dalhin po sa tinatawag na Superman's Obrero Safe House. Ito po ay naganap ng taong 2009. Kayo po ang tumawag kay Mr. Las Cañas para po dalhin itong dalawang kababaihan na ito dito po sa Superman's Obrero Safe House. At sinabi niyo po na si Superman ay si dating Pangulong Duterte. So masasabi po ba natin na itong Superman's Obrero Safe House na ito ay safe house ni dating Pangulong Duterte? Hindi po totoo yun, ma'am. Hindi ko tinawagan si Las Cañas para magkuha ng babae, dalawang babae. Ma'am, honest, hindi ko talaga tinawagan si Las Cañas. Hindi lang po ito isang beses nangyari. No. Base po sa kanya affidavit, ito pong lihim na pagdala ng mga babae sa Superman's Obrero Safe House ay ilang beses nyo pong inulit na inutos sa kanya at sa ibang pagkakataon pa po, kayo pa yung nag-aabot ng 10,000 pesos sa kanya sa tuwing natatapos nyo po yung delivery. No, hindi talaga yan totoo, ma'am. Hindi. Your Honor, hindi talaga totoo yan. Hindi nyo lang kilala si Las Cañas. Hindi nyo lang kilala si Las Cañas. Ito po ay yung unang pagkakataon na sinasabi ko, dalawa lamang po kayo. Sasabihin ko po, babanggitin ko yung dalawang pagkakataon na nasa subheader po sa affidavit na The Massacre of Subdivision Construction Workers. Ang timeline po ay taong 2010 hanggang 2013. Muli, pagkatapos po ng December 2008. Dito po, sinasabi po ni Las Cañas na kayo po ay tumawag sa kanya, inutusan po na pumunta kayo sa Laud Quarry para po kitain si Ben Laud. At doon po ay naghihintay si Mr. Sammy Uy at si Madam X. Hindi totoo yan, ma'am, Your Honor. Hindi talaga totoo yan. May tanong ko lang, ma'am. Apidabit pa yan ni Las Cañas. Opo. Point of order. Marami kasi siya Point apidabit, of order, Your Honor. Mr. Chair. Point of order. Are we allowing the guest to ask the member a question? No. Based on the rules, we are not allowing any guest to ask questions to the members Please of this refrain committee. from asking questions to the members. Sorry, Your Honor. Just Sorry, Your Honor. answer the questions. Sorry, being Your asked. Honor. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Adyong. Ito po, sasabihin ko po yung nilalaman nito kasi medyo mabigat po yung akusasyon sa inyo at yung level po ng inyong pagkakadawit. Inutusan niyo po siya na pumunta sa Laud Quarry para mag-coordinate kay Ben Laud para po sa isang importanteng operasyon. Nandun si Mr. Sammy Uy at ang isang Madam X. At doon po ay natagpuan ni Las Cañas na meron pong 6 hanggang 7 na bangkay ng mga construction workers na nineutralize
ng grupo ni Ben Laud. At pinagalitan nyo pa daw po, kayo pa mismo, nung rineport sa inyo ni Las Cañas na na-neutralize na o patay na yung mga bangkay at nasaksihan ni Mr. Sammy Uy at ni Madam X ang pagkakapatay sa mga taong ito, na nagalit pa daw po kayo kay Las Cañas na bakit hinayaan niya na makita ni Sammy Uy at ni Madam X yun. So kung wala po kayong involvement doon po sa grupo, at kung hindi po mataas yung inyong kinatatayuan doon po sa grupo at hindi po kayo involved dito sa grupo na ito, bakit po sa inyo magre-report si Las Cañas? Hindi siya nag-report sa akin, Your Honor. Hindi siya nag-report. Hindi kami nagkita sa Laod Quarry. Yung sinabi niyo, wala talaga yun, Your Honor. Yung 7 patay, sinabi niya na pumunta ako, wala yan, Your Honor. Wala talaga yan. Hindi totoo yan. Hindi, Your Honor. Mr. Chair, it's the word of Mr. Sonny Buenaventura against the affidavit of Mr. Las Cañas. Yes, Your Honor. But for the record, Mr. Chair, I am contending the statement of Mr. Las Cañas, Mr. Buenaventura, that he has had no affiliation with President Duterte after year 2000. Yes, Your Honor. Kasi po, sinasabi po dito na kayo pa, dinala niyo po, inutusan niyo po si Mr. Las Cañas na dalhin si Mr. Sammy Uy at si Madam X doon po sa isang restaurant kung saan naghihintay po ikaw at si dating Pangulong Duterte sa kanila pagkatapos po ng operasyon. Taong 2010 hanggang 2013 po ito naganap, Mr. Sonny Buenaventura. Hindi po totoo yan, Your Honor. Hindi totoo yan. Mr. Chair, babalikan ko lang po yung sinabi ni Congresswoman Jinky na handa po si Mr. Sonny Buenaventura na tumindig para protektahan ni si dating Presidente Duterte. Pero for the record, Mr. Chair, I don't believe that Mr. Sonny Buenaventura is no longer affiliated or connected to former President Duterte after December 2008. Mr. Chair, may I proceed to the next set of questions? Babalikan ko po, familiar po ba kayo doon sa quarry ni SPO4 Ben Laud? Yes, Your Honor. Property po ni Ben Laud yun. Opo. Alam niyo po ba kung gaano kalaki itong property na ito? At Hindi saan po. po yung lokasyon nito? Hindi po, Your sa Maa yun. Mahalaga po ito, Mr. Sonny Buenaventura. Nakapunta na po ba kayo sa Laod Quarry? Firing range po, Your Honor. Minsan mag-firing kami doon. So ito, may firing range po sa Laod Quarry? Yes, Your Honor. Kasi po, ang pagkakalarawan po ng Laod Quarry ay ito po ay mass grave. So, meron pong firing range sa Yes. gitna po ng mga batuhan at mga lupa? Yes, Your Honor. So, sinasabi niyo po na pamilyar kayo sa Laod Quarry? Dahil nakakapag-firing po kayo eh. Ibig sabihin Sa na firing area, Your Honor. Sa firing area. bakit meron po bang ibang area ang Laod Quarry bukod sa firing Maliit ba na area? yung firing area, Your Honor? Yun doon, hindi ko na alam. Ano po yung nandoon? So malawak. Kasi pag nag-firing Hindi ko alam, ka, pero- hindi mo makikita yung dulo eh. Hindi ko alam, Your Honor, kung gaano kalaki. Ano po yung taya nyo sa laki noong Laod Quarry base po sa nakikita nyo Hindi pag ko kayo po ang alam, Your nagpa-firing? Honor. 2 hektarya po ba? Kasi kung less than 5 hectares yan, kapag tinignan mo yan mula saan kayo nagpa-firing, kita mo yung dulo niyan. Hindi So ko po malaki alam, po Your yun. Honor. Hindi ko pa alam, Your Honor. SPO4 Buenaventura, kayo po ay parte ng kapulisan. Marunong po kayo mag-estimate ng laki ng isang lugar. Ilan pong hektarya ang tinataya nyo na sukat ng Laod Quarry? Ilang Hindi ko- hektarya po? Hindi ko kasi, pagdating lang po namin yun, doon lang kasi kami mag-stay sa firing range. Hindi ko gitingnan yung anong lawak ng area. Basta pagdating namin doon, park firing. Yun lang po. Higit po sa 10 Kasi hektarya? parang kuwan kasi yun, parang hili, maraming yung mga tanim na kahoy, gano'n. So may mga parte po na mahirap makita sa maraming pwedeng pagtaguan, maraming pwedeng paghukayan. Ganun po ba ang inyong pagkakalarawan sa Laod Quarry? Hindi po.
Kasabi nyo lang po, Ano, maraming ano? taguan, maraming hili siya. Hili lang po. Hindi ako nagsabi na taguan, Your Honor. Wala pong sinabing taguan. Ang sinasabi Wala ko pong po, sinabing na may hukayan. kakawayan, kung kakawayan siya, di ba? Kahoy lang po, kahoy. O, kakawayan. Tama ba Tagalog ko? Kakawayan ay kagubatan po, di ba? O, kakawayan siya. Kawayan. Kahoyan, Your Honor, kahoyan. Kawayanan. Tapos hilly siya. So, ibig sabihin po, pwedeng bungkalin kasi marami pong hills. At marami pong pwedeng taguan dahil maraming kawayan. Bungkalin, Your Honor, dahil quarry po, Your Honor, quarry kinakuha yung lupa. So, masasabi niyo po ba na posible na totoo yung mga sinasabi na yun ay mass grave site? Dahil maraming pwedeng bungkalin, maraming pwedeng hukayin. No, hindi ko po alam yun. Anong site yun, or hindi ko po alam. Mr. Chair, for the record, Mr. Bonaventura has been to Laod Quarry, is familiar with the size and the landscape of Laod Quarry. Firing range, Your Honor, firing range. So, pero sinabi niyo na po kanina na quarry siya, Your Honor. Yes, Your Honor. Kaya Ang nga pinupuntahan naud namin niya. doon, Your Honor, is the firing range. Opo, pero ang sinasabi ko, nakapunta na kayo sa Yes, Laod Your Honor, Quarry. sa firing range. Pero nakapunta pa rin kayo sa Laod Quarry dahil nasa Nandun quarry, yung firing nasa range loob ng ng quarry. quarry yung firing range. Mr. Chair, medyo hindi na kailangan pagdebatihan tong punto na to. Pero ang mahalaga po, nakapunta na po sa Laod Quarry Yes, si Your Honor. Mr. Buenaventura. Firing range, Your Honor, Alam niya firing ang range. itsura at laki ng Laod Quarry na may laman na firing range sa loob. Okay na po? Okay. Yes, Your Honor. Okay, sunod po, Mr. Chair, tatanungin ko lang po, kasi po sinabi po ni Colonel Garma na meron pong reward system na meron pong reward system para po doon sa operation sa national na level. Alam niyo po yung testamento niya na yun, di ba? Testimonya niya. Sa affidavit niya po, Your Honor. Okay, familiar po. At sinabi din po ni Colonel Garma na galing po sa Davao template yung kanila pong inimplement sa national na level. Hindi ko po alam, Your Honor. National na yun, Your Honor. Pero yun po yung sinabi niya sa kanyang affidavit. At sinabi po niya na binase po nila ito sa Davao template kung saan may reward. Kaya po ito, tatanungin ko po sa inyo na sa inyo pong eksperyensya, nung kayo po ay parte ng kapulisan sa Davao, kayo po, kinukumpirma niyo po ba na merong Davao template na meron pong reward system Wala po, Your para Honor. po sa mga kapulisan? Hindi ko po yun alam, Your Honor. Sinasabi po kasi na sa reward system na ito, noong alkalde si former President Digong, nakakatanggap po ng mga reward ang kapulisan sa bawat pagpatay. Alam niyo po ba itong, familiar po ba kayo dito? Hindi po, Your Honor. Mr. Buenaventura, may bangko po ba kayo noong kapanahunan na kayo po ay polis sa Davao? Sorry po. Meron po ba kayong bank account noong Yes, Your panahon po Honor. na kayo ay polis? At nung kayo po ay naging bodyguard ni former President Duterte? Yes, Your Honor. Willing po ba kayo, Mr. Buenaventura, na mag-waive ng bank secrecy para po ma-verify po natin yung Pamalayan. laman po na inyong bank accounts? Your Honor, yung bangko ko po, pampabilya lang yon. Pag may sahod ako, may mailagay ako. Walang ibang kwan doon, walang ibang transaction. Wala ibang transaction, honestly. Para lang yun sa pamilya ko. Pero Mr. Buenaventura, kung wala po kayong tinatago, kung malinis po yung mga pasok at labas ng pera at yung mga transaksyon doon ay para lamang sa inyong pamilya, ulitin ko po ang inyong tanong, kung wala po kayong tinatago, willing po ba kayo na i-waive ang bank secrecy para po Pampamilya sa ko inyong lang mga po yun, bank? Your Honor, pampamilya. Mr. Buenaventura, Hindi ako na-involved ito po sa ibang ay bagay yes na may or pera. no Mr. question. Sorry po. O ba't nakangisi ka? Sani, Hindi, Your Honor. hintay mo muna na-recognize ka. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Sorry po, Your Honor. Please proceed. Thank you very much, Mr. Chair. Uulitin ko po, napakasimple po ng tanong ko, Mr. Buenaventura. Oo o hindi lang po ang sagot ninyo sa aking tanong.
kung wala po kayong tinatago sa inyong mga bank accounts, willing po ba kayo na i-waive ang bank secrecy para sa inyong bank accounts? Sa sinasabi ko po, wala akong ibang transaksyon sa bangko ko. Pampamilya ko lang po yun, pampamilya. Mr. Mr. Buenaventura. Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, can I be Yes, recognized? Yes, with the indulgence of Congresswoman Sonsing. Yes, Mr. Chair. Congressman Paduano. Mr. Chairman, the resource person is not answering the question directly raised by the Honorable Swansing. Please answer directly the question. Yes, Your Honor. Yes or no lang naman yun eh. Are you willing to waive? No, Your Honor. O yun. Okay. Thank Sorry you, po, Congressman Your Honor. Paduano. Please proceed, Congresswoman, and please wrap up. Thank you very much, Mr. Chair. In that case, Mr. Chair, mapapaisip po ang ating komite, bakit po ayaw mag-waive ng bank secrecy si Mr. Buenaventura? Meron po ba siyang itinatagong yaman sa kanyang bank account? Marami po ba siyang nakuha mula sa sinasabing reward system? Meron po ba siyang mga nakuha na pera na labas sa kanyang sahod nung siya ay police? Yan po yung mga tanong na paulit-ulit po naming tatanungin, Mr. Buenaventura, at ang tanging paraan po para mapabulaanan nyo yung aming iniisip dito sa komite na meron kayong tinatago ay sa pamamagitan ng pag-waive ng inyong bank secrecy. Ganito po, Your Honor. Yung pera ko sa bangko ngayon, 4,000 plus, doon ko ginakuha yung parang sa gamot ko, lagyan ko, kuha ako. Para 4,000 plus lang yun, Your Honor. Meron ako dyan sa Upsly, 200,000 sa Upsly. Yung sa bangko ko sa PNB, 4,000 plus lang yun, Your Honor. 4,000 plus. Yung pera ko talaga. Mr. Chair, kung ang total po ng pera ni Mr. Sonny Buenaventura ay 12,000 pesos, siguro naman po okay lang na i-waive nyo yung bank secrecy. Nandiyan yung passbook ko, pakita ko sa iyo yung passbook ko, Your Honor. Willing po ba kayo na gawin yan ngayon, Mr. Buenaventura? Nasa Davao po. Mr. Chair, for the record, Mr. Buenaventura has refused to waive the bank secrecy for this committee, Mr. Chair. Mr. Chair, 3 quick questions lang po before I end. Mr. Buenaventura, kilala niyo po ba si Mr. Michael Yang? May-ari po ng DCLA, Your Honor. Nakita niyo po ba kasi sa 2 dekada po na kayo ay magkasama ni former President Duterte, nakita niyo po ba silang magkasama? Hindi na nga, Your Honor. Hindi ako nakasama kahit sa Malacanang, sa Manila. Hindi na po ako nakasama, Your Honor. Base po mismo sa testamento ni Pangulong former President Duterte, mula pa po 1990s ay kaibigan niya na po si Mr. Michael Yang. At kayo po ay security, driver, bodyguard niya na mula po 1988 hanggang 2008. Kung napakalapit na kaibigan niya po si Mr. Michael Yang, siguro naman po kahit isang beses nakita niyo na po silang magkasama. Nung sa Davao po, yung nag-duty pa ako kay Mayor Duterte noon, hindi ko nakita, Your Honor. Nagkasama sila. Sa loob po ng 2 dekada, hindi niyo po nakitang kasama ni Pangulong Duterte yung isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mas nakikita ko po na nagsisinungaling na si Mr. Sonny Buenaventura. Kahit yung napakasimpleng tanong na nakita niya ba na kasama ni Pangulong Duterte si Mr. Michael Yang. Sa dami ng pagkakataon na magkasama po kayo ng 2 dekada, hindi niyo siya nakita. Mas iniisip ko po kayo ngayon na nagsisinungaling kayo. Pangalawang tanong po, kilala niyo po ba si Mr. Sammy Uy? Yes, Your Honor. Sa anong paraan po kayo magkakilala? Kaibigan siya masyado batalik na kaibigan ni Mayor Duterte, Your Honor. Kayo po, meron po ba kayong personal na relasyon ni Mr. Sammy Uy? Wala po, Your Honor. Wala pong pagkakataon na kayo po ay nagkausap, nagkasama ng kayo lamang? Wala, Your Honor. Minsan kung magpunta siya kay Mayor, mag-usap lang kami, Your Honor. Pero yung magsama kami kahit sa wala, Your Honor.
Kasi po, tulad po ng binasa ko kanina, yung isa po sa mga insidente na sinasabing massacre of the massacre of subdivision construction workers, ilang beses po sa affidavit ni Mr. Las Cañas na nagdikit po yung pangalan ninyo at ni Mr. Sammy Oy sa iba't ibang mga pagkakataon. Your Honor, sinabi ko, hindi talaga yung totoo na tinawagan ko siya para magpunta sa Laod Quarry. Hindi totoo yan, Your Honor. Hindi totoo. Okay. Isang tanong lang po. Sinasabi po kasi na si Sammy Oy ang dahilan kung bakit nagkakilala si Michael Yang at si dating Pangulong Duterte. Kinukumpirma niyo po ba yon base sa inyong kaalaman? Sa akin yun, yung up to 2008, hindi ko talaga, siguro after that year, Your Honor, siguro. Pero po, Mr. Buenaventura, 1990s pa po nagkakilala si Pangulong Duterte at si Mr. Michael Yang. Kaya kung nangyari po yung pagkakilala na yun, 1990s, wala pa, Your Honor, wala pa yung DCLA, 1990s. pero mismo si Pangulong Duterte na po ang nagsabi na 1990s niya pa, malapit na kaibigan si Michael Yang. So sinasabi niyo po ba na nagsisinungaling si Sila Pangulong siguro, Duterte? Your Honor. Okay. Ito po siguro, panghuli na talaga, Mr. Chair. Kilala niyo rin po ba si Mr. Charlie Tan? Hindi, Your Honor. Hindi niyo po siya nakita kailanman nakasama po ni Pangulong former President Duterte? Hindi po. At hindi niyo din po siya kailanman nakita na kasama ni Congressman Pulong Duterte? Hindi po. Sige po. Yun lang po, Mr. Chair. Yun po yung aking mga katanungan para po kay Mr. Sonny Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Buenaventura. Thank you, Congresswoman Mr. Chair. Sonsing. Yeah, just a point. I just Yes, wanted to. yes, JJ, Yeah. is that an interjection? No, just quick. Okay. Very quickly. I just wanted to ask, Mr. Chair, there's a gentleman wearing a white barong behind Mr. Buenaventura. Kanina po nag-uusap sila. Hindi ko po kilala kung sino po yung lalaking yun. He's the lawyer of He's the lawyer. Mr. Kayo po ang Buenaventura. abogado ni Mr. Buenaventura. Yes, Mr. Chair. I already entered my appearance earlier. And your Mr. Buenaventura employed your services. Yes, Mr. Chair. Kasi kung ganun lang yung pera na kinikita ni Mr. Buenaventura, yung ba pro bono to o Kaibigan. Presyong kaibigan, Mr. Chair. ha? Presyong kaibigan po. kaibigan. Siya po ang nagbabayad sa inyo, wala iba? Yes, po. I just wanted to ask that, Mr. Thank you very much. I just wanted Mr. to get Chair. clarified. Thank you, Congressman Diaz Suarez. Chair. Congressman Abante, you're recognized. Mr. Buenaventura, hindi nyo kilala si Las Cañas? Kilala ko po. Kilala nyo? Kailan nyo nakilala? Kapwa pulis po kami. Ah, Kapwa pulis po kami, Your Honor. si Michael Yang, hindi nyo kilala? Kilala ko po siya, pero hindi kami kaibigan. Hindi kami nagsama. Kanina- May-ari ng DCLA. Kanina sinabi nyo, hindi nyo kilala eh. Sinabi ko po DCLA, may-ari ng DCLA. So, nakilala nyo? Kilala ko po siya, may-ari ng DCLA, Your Honor. Okay. Saan kayo nag-meet? Saan Hindi nyo na-meet si Mr. Michael Yang? Hindi kami nag-meet, Your Honor. Anong ibig sabihin nag-meet? Saan kayo, saan mo siya nakita? Yun. Hindi ko man narinig ko lang ang may-ari ng DCLA is Michael Yang. Narinig mo. O kaibigan kaibigan na ni, So, teka, nakakalito eh. Akala ko ba kilala mo si Michael Yang? may-ari po ng DCLA. May-ari ng... DCLA po. Sinong nagsabi sa'yo? Kung yun, mall po ng Davao City, Your Honor. Pexman? Sorry po? Pexman? Hindi. Mall. Alam ko naman. Marami kasi mall. May Gaisano Mall, Gaisano. Alam ko naman magsisinungaling ka eh. Kaya nasabi ko, mamatay man yung pusa nyo. Hindi naman totoo po, Your Honor. Hindi. Kaya nga eh, nagkakabiroan na tayo dito. Hindi ba yung boss mo eh, mahilig magbiro? Yes, Your Honor. Oo. Ayan. Ito, tanungin kita. May tiwala ba sa'yo ang boss mo? May tiwala ba sa'yo? Iwan ko, Your Honor, sa pagkakilala niya sa akin. Hindi. Tinatanong kita, ikaw mismo, naniniwala ka bang may tiwala sa'yo
ang former president? Hindi ko masabi kung anong kuha niya, Your Honor. Dahil kasi, ganito kasi, Your Honor. Mayor siya, naging presidente. Hindi kasi ako Ang tanong ko, hindi mo ako sinasagot eh. Ang tanong ko, naniniwala ka bang may tiwala sa iyo ang former president? Hindi ko masabi kasi, Your Honor, yung Okay, kung kuha niya. hindi ka naniniwalang may tiwala sa iyo, dispensable ka. Tama ba ako? Mali. Kung hindi ka naniniwala na may tiwala sa iyo ang former president, dispensable ka. Pwede kang tirahin. Pwede kang tanggalin. Tama ako? Mali. Kaya nga, hindi na ako from... Yun. Ibig nag-retire sabihin, ako. nagsasabi ka ng totoo ngayon, hindi mo alam kung may tiwala sa iyo ang dating Pangulo sapagkat alam mo na kapag inayawan ka na, tapos ka. Correct? Yes, Your Honor. Oh, yun. Yun ang sinasabi ko. Oh, hindi na ako magpe-pex man. Nagsasabi ka ng totoo ngayon eh. Hindi ba? Oh, may tiwala ka ba sa dating Pangulo? May tiwala ka sa kanya? Yes, Your Honor. Buo ang tiwala mo. Yes, Your Honor. From 1 to 10, gano'ng kalaki ang tiwala mo? 10 po, Your Honor. 10. Pero ikaw, hindi ka naniniwalang may tiwala siya sa'yo. Hindi ko kasi alam kung nasa mind niya, Ibig Your Honor. sabihin, ganito yan. Hindi ka naniniwalang may tiwala ka sa Pangulo sapagkat alam mo na ang iyong boss ay may ginagawang hindi maganda. Yun ang ibig sabihin nun. Tama ako, mali? Yes, Your Honor. Oh, yun. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante.